Magandang araw mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Wala nang patumpik-tumpik pa at simulan na natin kaagad. Pagkatapos nga ni Pedro na magdeklara ng gyera laban kay disciple Nathaniel ay pinaghandaan ng organisasyon ang kanyang pagdating sa hospital. Sa isang private bath ay may 5 misteryosong lalaki na nag-uusap tungkol kay Pedro. Hindi nila inaasahan na magdedeklara ng gyera si Pedro laban sa organisasyon. Marami na daw ang nagrereklamo sa loob ng Glory Group kung nasa maayos pa ba itong kalagayan. Pinagdududahan ng mga ito ang kakayahan ng bagong boss. Makikita din na kasama nila ang lalaking may malaking tattoo sa likod na kamukha ng isang devil. Sinasabi ng isang lalaki dito na nag-aalala siya simula ng gawing kalaban ng bagong boss si Pedro. Kahit sa ngayon ay hindi pa rin nila makita ang matanda. Paano kung bigla na lang dumating si Pedro at wasakin ang lahat? Kasama din sa 5 lalaki dito si Choi Yun-chang, ang president ng DH Group na niligtas ni Pedro sa mga Russians. Sinasabi ng mga lalaking ito na alam mismo ni Choi Yun-chang kung gaano kagaling ang tinatawag na disciple Peter, pero walang komento dito si Choi Yun-chang. Biglang nagsalita ang matandang may maputing buhok. Parang iniinsulto niya ang lalaking may malaking tattoo sa likod. Sinabihan niya ito na huwag nang palakihin ang problema at resolbahin na ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi daw nito kayang hulihin ang matandang tigre ay sumuko na lang ito at sila na ang gagawa ng paraan. Biglang tumayo ang lalaking may tattoo sa likod. Mukhang siya pala ang bagong boss ng Glory Group. Humingi ito ng pasensya sa kanila dahil hindi niya daw ito masyado na pag-isipan. Pero biglang nagulat ang lahat sa ginawa niya. Bigla niyang dinakma ang ulo ng matanda at nilunod ito sa tubig. Sinabi ng lalaking may tattoo sa likod na nakalimutan niya ang tunay na siya dahil lamang naging magalang ito sa mga matatanda sa harap niya. Nagsalita ang lalaking may tattoo na dapat ay marunong ang matandang ito bumasa ng mood sa kwarto lalo na at chief of staff pa naman ito ng army. Sana ay nagretiro na lang itong buwisit na matanda. Sinabi nito sa sarili na sabik itong makaharap si Pedro. Titingnan nila kung sino ang mas malakas. Si Pedro na magnum opus ng ama niya na dating leader ng Glory. O ang kanyang obra maestra. Sino kaya ang mas malakas? Sa ospital kung saan inaabangan ng lahat ang pagdating ni Pedro, makikitang may binabaling leeg si Kim Sun-go. Bagsak ang lalaki, pero bigla itong nakatayo. Nagpa-chiropractic session lang pala ito. Nagustuhan ng pasyente ang ginawa ni Sun-go. Tinanong nito kung saan natutunan ng doktor ang mga ganitong teknik. Sinabi lang ni Sun-go na trabaho niya ito na tirahin ang mga vital points. Habang nag-uusap ay tinanong niya ang pasyente kung may kilala ba itong Dr. Hyan-il sa hospital. Ngayon lang daw narinig ng pasyente ang pangalang ito. Nag-iisip si Pedro kung ano ang gagawin. Mukhang pinalitan na nga nito ang pangalan niya at wala ng records ng doktor na ang pangalan ay Hyan-il. Pero isa lang ang sigurado siya at iyon ay nandito sa hospital si Nathaniel. Ito ay pabilisan at paunahan kung sino ang unang makakahuli sa isa. Nakita ng kambal si Sun-go at tinawag nila ito. Napansin ni Sun-go na mali ang disguise ng dalawa. Dapat ay ang may injury sa paa ang nakaupo sa wheelchair. Sinabi ng kambal na ayos lang daw ito at huwag nang pakialaman ang kanilang diskarte. Tinanong ni Sun-go kung nasaan si Yuna. Hindi daw ito makakarating dahil hindi ito nakasama sa top 335 ng D-Rankers. Sinagot ni Pedro na pang 336 naman siya pero saad ng kambal ay kanang kamay daw nila si Kim Sun-go kaya kailangan nandito siya sa hospital at nakabantay. Habang naglalaro daw si Kim Sun-go ng doktor-doktoran ay nalibot na nila ang buong labi kaya kapag siya naman daw ang may mapansin na kahinala-hinala ay ipaalam ito agad sa kanila. Habang nagkwekwentuhan ay napansin ng kambal na may matandang kapareho ang suot na damit kay Pedro. Nilapitan ito ng kambal sa pag-aakalang si Pedro ito. Hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ni Kim Sun-go. Tinanong pa nila ang matanda. Kung siya ba ang bayani? Nalito ang matanda at sinabing siguro ay bayani siya dahil lumaban ito sa Vietnam War. Sinabi ng kambal na kailangang magtago ng matanda para hindi ito mahuli. Tutulungan daw nila itong makalabas. Inaakala talaga nila na si Pedro ang matandang ito. Natulala na lang si Kim Sun-go sa pinaggagawa ng kambal. Tinanong ng isang nurse si Kim Sun-go kung kailangan daw ba nito ng syringe. Nalito si Sun-go sa tanong ng nurse. Ito pala ay dahil nakita nila na hinahawakan ng kambal ang matanda at inaakalang kukunan ng dugo. Nagsimula na.
Kinukuhanan nila ng dugo lahat ng matatanda para malaman ang DNA nito at malaman kung si Pedro ba sila. Nagagalit na ang matanda sa ginagawa ng kambal. Pinipilit siya ng mga ito na tumakas dahil delikado ang buhay niya sa pag-aakalang si Pedro talaga ito. Biglang may bumangga sa isang kambal. Si Yuna pala ito. Tinanong nila kung bakit siya nandito gayong hindi naman siya kasama sa mission. Sinabi niya lang na nagmamadali siya at nandito ang kanyang kapatid. Nalito ang kambal dahil hindi niya sinasabi na nandito pala ang kapatid niya. Pero napansin ni Pedro na parang may ibang dahilan ang pagpunta ni Yuna dito sa hospital. Napansin ito ni G1, na nagmo-monitor sa mission ni Pedro. Tinanong niya si Pedro kung ito ba ang panahon para mag-alala sa kanyang mga junior. Tinanong niya din kung may naisip na itong paraan para mahanap si Nathaniel. Kahit ang HR ay walang alam sa empleyadong may pangalang na Hyan Il. Sinabi ni Pedro na nag-iisip pa siya. May paraan kaya para maipakita ni Nathaniel ang sarili niya nang hindi malalaman ng kalaban na si Pedro at Kim Sun-gu ay iisa. Biglang nakita siya ng isang Brazilian B-ranker na si Rodrigo. Sinipin niya si Pedro at sinabing ayusin ang trabaho nito kung hindi ay tatapusin niya ito. Nagpakilala naman si Sun-gu at sinabing dadaan lang ito. Pero sa pagkakataong yun ay naisip na ni Pedro ang gagawin. Nakaisip ito ng paraan nang sinite siya ni Rodrigo. Sinabihan niya si G1 na gagamitin na nila ito. Gagalaw na siya ngayon. Excited din si G1 dahil sa wakas madudumihan na rin ang mga kamay ng mga tao niya. Sa labas ng OR ay may nakabihis na surgeon na naghuhugas ng kamay. Pagkatapos nito ay pumasok na sa OR. Sa loob ng OR ay nandoon si Rodrigo. Nagulat naman si Rodrigo at tinanong kung sino ito. Nagpakilala itong si Kim Sun-gu, D-rank killer ng Glory, at siya ngayon ang magiging surgeon ni Rodrigo. Nalito si Rodrigo sa sinabi ni Kim Sun-gu. Naalala niya ang sinite niya kanina. Sinabihan niya ito na lumabas na at hanapin si Pedro. Pero sinagot siya ni Sun-gu na hindi si Pedro ang hinahanap niya sa ngayon. Ang hinahanap niya ay si disciple Nathaniel. Nasaan daw ito ngayon? Nagalit si Rodrigo dahil walang karapatan ng isang D-rank killer na hanapin si Nathaniel at tinanong kung ano ang rason sa paghanap nito. Inaasahan naman daw ito ni Sun-gu. Isa lang naman daw ang rason kung bakit hinahanap ng isang killer ang tao. At ito ay dahil papatayang niya ang taong hinahanap niya. Biglang inatake ni Sun-gu si Rodrigo. Natuwa naman ang Brazilian sa ginagawa ni Sun-gu dahil bored na daw ito at kailangan ng konting kaliwan. Sa isang tagong lugar sa ospital ay makikita namang may lalaking tumatakbo at may tinatawag na professor. Tinanong siya ng professor kung ano ito at dali-daling binigay ang isang tablet sa professor. Makikita dito ang video recording ng CCTV sa isang operating room. Si Kim Sun-gu na nakatakip ang mukha at si Rodrigo. Nagsimulang maglaban ang dalawa at pinanood ito ng professor. Banilangan niya ito habang pinapanood ang laban. Umabot lamang ito sa 10 segundo at natapos agad ang laban. Napatay ni Pedro si Rodrigo na isang B-ranker. Dahan-daang lumapit si Pedro sa camera at tinanggal ang mask nito. At ito nga, nandito na si Pedro. Ang matandang Pedro ay nakaharap ngayon sa camera. Napangiti na lang si Nathaniel. Tinanong ni Nathaniel ang lalaki kung saan patungo si Pedro. Kinukumpirma niya pa daw ito sa security team pero mukhang mahihirapan silang i-track si Pedro dahil maliban sa video na pinakita niya ay kasalukuyang nade-delete ang mga recordings nila. Wala sila laban sa kung sino man ang nanghahak sa kanila. Kinausap naman ni Nathaniel si Sang-do at sinabing mukhang excited ito. Si Sang-do ay nasa loob ng isang malaking capsule na tila naka-preserve. Hindi na daw makapaghintay si Nathaniel dahil ang tinagurian Pedro ay pumunta nga sa kanya. Grayson, Sawyer, Carter, at si Robert, ay ang mga kasama ni Sang-do na nasa loob ng capsule. Gustong-gusto ni Nathaniel na mapasama si Pedro sa collection niya. Nagmukha palang mas matanda so Pedro dahil sa ginawa ng mga tauhan G1, na si Secretary Kim. Siguradong gulat na gulat si Nathaniel dito dahil kahit anong higpit ng security nila ay napasok pa rin sila ni Pedro. Gustong-gusto malaman ni G1 ang reaksyon ng pagmumukha ni Nathaniel. Tinanong niya si Pedro kung ano na ang gagawin niya gayong nagpakita na ito. Sinabi ni Pedro na kapag ang bitag ay naailatag na, kailangan na lang ng hunter na maghintay. Sa rooftop, makikita na kumakain mag-isa si Yuna. Nakatanggap pala ng mensahe si Yuna galing sa hospital kaya siya pumunta dito.
Hindi dahil sa kapatid niya kung hindi dahil pinatawag siya ng professor. Nagtataka siya dahil bakit naman makikipagkita ang isang professor sa katulad niyang ordinaryong killer. Baka daw nalaman na ng mga ito ang nangyari sa kuta ni Octopus. Kaya kailangang hindi siya pwedeng sumama sa iba para hindi ito madamay. Lalo na daw kay Kim Sun-go, ayaw niya itong makasalubong muna pero narinig siya nito at tinanong kung may problema ba kapag nagkita sila. Nagulat si Lee Yuna. Aalis na sana si Lee Yuna pero pinigilan siya ni Sun-go. Niyaya niya itong kumain ng fried chicken pero tinanggihan siya ni Yuna. Sinabi ni Sun-go na dalawa ang na-order niya kaya kailangan niya ng tulong para maubos ito. Sinabi niya din na napaaga lang ito ng pagpunta sa hospital at hihintayin na lang daw ang taong kikitain niya dito. Tinanong ni Yuna kung sino ang taong kikitain ni Sun-go. Pero nasa isip ni Yuna hindi na mahalaga kung sino ang kikitain ni Sun-go. Kapag daw nakita nila na kasama niya si Sun-go ay baka madamay ito. Inalok na ni Sun-go si Yuna ng fried chicken. Sinabi na hindi ito kakain kasama siya. Nasasabi pa daw ito ni Yuna gayon kinuha na niya ang isang box ng manok. Pumayag si Yuna pero pagkatapos niya daw kumain ng isang piraso ay aalis na daw ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay naubos na ang ilang piraso ng manok pero di pa rin umaalis si Yuna kaya biniro siya ni Pedro na akala niya ay isang piraso lang ang kakainin at aalis na. Tinanong ni Yuna kung sino ang hinihintay niya. Mapapahamak lang daw siya kapag nalaman niya ito kaya kainin niya na lang ang manok saad ni Pedro. Naubos na niya kaya sabihin na lang daw ito ni Pedro. Tinanong siya ni Yuna kung ano ang totoong dahilan bakit pumunta ito sa hospital. Alam daw na Yuna na hindi pa nagtitiwala ito sa kanya dahil sa mga nangyari na may kinalaman kay Octopus. Alamat napansin daw ni Yuna na parang may koneksyon si Kim Sun-go sa matandang Pedro. Mukhang hindi nila mahahanap si Pedro kahit tulungan pa siya ni Yuna. Humingi ng paumanhin si Yuna kay Kim Sun-go dahil tinamaan daw si Pedro ng baril dahil niligtas siya nito. Kaya baka patay na ito. Pero hindi pa natapos ni Yuna ang kanyang mga salita ay pinutol siya ni Sun-go at sinabing may hinahanap daw ito. Tinanong ni Yuna kung sino. Ayaw daw sana madamay ni Pedro si Yuna, pero alam ni Pedro na dahil sa isang insidente ay sigurado siyang nakita na ito ni Yuna sa ospital. Si Disciple Nathaniel. Tinanong ni Sun-go kung nakikilala niya ba ito? Huwag daw niyang sabihin na hindi niya kilala dahil alam ni Sun-go na hindi pinatawag si Yuna sa hospital para sa paghahanap kay Pedro. Pinatawag siya dito sa ibang dahilan. Sumagot si Yuna at tinawag na tanga si Sun-go. Ang pinakitang litrato ni Sun-go ay hindi ang tunay na Nathaniel. Bago pa matapos ni Yuna ang sasabihin niya ay may tumawag sa kanya. Nagsalita ito at sinabihan si Yuna na dapat ay kasama nito ang mga bantay niya lalo na at delikado ang hospital ngayon dahil nandito sa loob si Pedro. Manatili na lang ito sa ward. Nanginginig sa takot si Yuna sa harap ng taong ito. Sa wakas, ay nagpakita na ang taong hinahanap ni Pedro. Si Disciple Nathaniel. Ito na nga ba ang simula ng bakbakan ng dalawang disipolo? Nagkita na nga si Disciple Nathaniel at Pedro sa ospital. Habang si Yuna naman ay natatakot sa taong nasa harap niya, tinanong ni Nathaniel kung sino ang lalaking kasama niya. Si Pedro naman ay agresibo at agad na nagpakilala kay Nathaniel bilang Kim Sun-go, D-rank killer. Kinamayan niya ito habang nakangiti. Isang karangalan daw ang makakita ng isang disciple. Masama naman ang tingin ni Nathaniel sa kanya. Pagkatapos magpakilala ay binalaan ulit ni Nathaniel si Yuna na huwag gumala at maghintay na ito sa ward. Papadalhan daw niya ito ng escort. Nagpresente naman si Pedro na siya ang mag-escort kay Yuna. Nang nakaalis na si Nathaniel ay tiningnan ni Pedro ang kamay niya. Ito ay mukhang nasaktan. Nasabi nito na hindi ordinaryong disciple ang Nathaniel na ito. Si Nathaniel naman ay nagsimula na ng kanyang rounds. May balita na rin sa mga pinaimbestigahan niya. Pinapaimbestigahan pala nito kung sino at paano nahuli si Park Sang-do. Kasama doon ang pangalan ni Kim Sun-go. Sinabi ng escort nito na si Dr. Oh na mukhang tsamba lang ang nagawa ng mga bata kaya huwag nitong alalahanin. Pinutol ito ni Nathaniel at sinabing siya ang maghuhusga kung tsamba nga ba o may ibang pangyayari sa likod na ito. Ang mahalaga sa ngayon ay kung nakuha niya pa ang pinaimbestigahan niya. Si Kim Sun-go, habang inaabot sa kanya ang papel ay nabitawan niya ito. Humingi ng pasensya si Dr. Oh dahil akala niya ay kasalanan niya ito. Ang hindi niya alam ay nanginginig din pala ang kamay ni Nathaniel. Ito ay dulot ng pagkamay nila kanina ni Kim Sun-go.
Naisip ni Nathaniel na kakaiba ang D-rank na ito. Naiisip niya kanina na gusto niya lang itong mapalapit at maobserbahan pero ngayon ay gusto niya na itong gawing sample. Sa kabilang banda naman ay naglalaro ng chess si Kim Sun-gu kalaban ang batang kamukha ni Beth Harmon. Kung nanunood kayo ng Queen's Gambit ay makikilala niyo siya, habang naglalaro ay kausap ni Pedro si G1. Nagagalit ito dahil sa ginawang pagpresente ni Pedro sa pagiging escort at tauhan ni Nathaniel. Sa sitwasyon na dapat ay tumatakas na ito, ay pinili pa nitong manatili at ang malala pa ay lumapit pa ito kay Nathaniel. Sinagot naman ito ni Pedro na mukhang masaya ito. Mas lalong nagalit si G1 at sinabi na baliw talaga ang matandang ito. Tuldok, sinabihan niya ulit si Pedro na umalis na ito bago pa ito mahuli. Pero di ito nakinig at mukhang excited pa siya sa pagiging escort, malalaman nila anong klaseng hospital ito. Umalis na nga si Pedro at mukhang nanalo nga ang bata. Sinabihan niya ito na iba talaga kapag kalaban mo ang queen ng chess. Sinabi naman ng ibang mga bata na pinagbigyan lang siya ng lokong doktor. Pumunta na si Pedro sa loob ng hospital at nakipagkita kay Dr. O. Binigyan niya si Pedro ng key card. Ito daw ang gamitin niya para makapasok at makaikot sa ibang parte ng ospital. Nag-level up na daw ito dahil mula sa D-rank ay napiling escort ito ni Disciple Nathaniel na hindi niya kadalasang ginagawa. Binalaan siya nito na dapat sundin ng 3 bagay kapag kasama si Nathaniel. Una, huwag itong magsisalita hanggang hindi tinatanong ni Nathaniel. Pangalawa, huwag magduda o makialam sa ginagawa ng professor. At pangatlo, huwag na huwag tanggihan kapag inalok ka nito ng mercy. Pagkatapos orient ni Dr. O si Pedro ay pumunta na sila kay Nathaniel para sumama sa rounds. Nagulat si Pedro sa nakita niya. Napapalibutan si Nathaniel ng napakaraming escort. Hindi ito basta-bastang mga escort. Ang tawag sa kanila ay ahente funerario, mga killers galing Brazil. Ang estimated rank ng mga ito ay mga A-rank killers. Naisip ni Pedro na hindi ito magiging madali. Hindi ito miyembro o mga loyal sa Glory Group. Nagtatrabaho lang ito para sa iisang hari nila. Si Nathaniel. Tinanong ni Professor Nathaniel kung ano ang update kay Pietro. Medyo kinakabahang sinagot naman ito ni Dr. O na sinunod na nila ang inuutos nito. Sanara na ang hospital at kinuna ng dugo ang mga matatanda na magkasing edad kay Pedro. Hinahanda na rin ang mga blood sample para ma-analyze. Aabutin ito ng 2 araw. At sa mga bantay na dinploy nila, sigurado silang hindi na makakalabas si Pedro. Habang pinag-uusapan nila ito ay nakikinig lang si Pedro sa kanila. Alam na ni Pedro ang plano nila. Pero dahil si Nathaniel ang kalaban niya, iniisip ni Pedro na hindi basta-basta ito maloloko o maniniwala sa mga simpleng diversion. Habang nagra-round si Nathaniel ay nakabuntot din si Pedro sa kanya. Tinitingnan nito ang kanyang relo. Iniisip ni Pedro na may rason kung bakit pumayag at kinuha siya nito na maging escort ni Nathaniel. Ang hindi niya lang maintindihan ay bakit patuloy itong nagra-rounds. Nilapitan ni Nathaniel si Pedro at tinanong kung na-disappoint ba ito sa ginagawa nila. Sinabi naman ni Pedro na maayos lang siya at wala siyang reklamo. Sinabi ni Nathaniel na nawawalan ba ito ng interest dahil hindi niya pinapakita kung paano siya bilang isang disciple. Kaya niyaya niya si Pedro na sumama sa kanya dahil may ipapakita ito. Sumunod na nga si Pedro. Bumaba sila sa hagdan at ito ay lugar na wala sa blueprint ng hospital. Patuloy lang silang bumababa sa hagdan. Dumating na sila sa pinakailalim ng hospital at laking gulat ni Pedro sa nakita niya. Puro katawan na nasa loob ng capsule. Baliw yata itong si Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel kung interesado daw ba ito sa biology. Sinagot naman siya ni Pedro na konti lang ang alam nito sa biology. Kung ganoon daw ay mas madali itong maipapaliwanag ni Nathaniel sa kanya. Habang nagsasalita ay biglang nag-alarm ang hospital. Code Red, may isang specimen daw na nakatakas. Pinasara lahat ng pintuan. Sobrang lakas ng specimen na ito, hindi tumatalab ang mga tranquilizer sa kanya. Pinabagsak niya lang ang mga bantay. Malapit na magsara ang mga exit. 5 segundo na lang. Nagmamadali ang specimen na makatakas. Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Nawasak ang pader sa tabi niya. Biglang hinablat ni Nathaniel ang ulo niya na nasa kabilang pader. Galit na galit si Nathaniel dahil naistorbo ang kanyang pag-uusap kay Kim Sun-gu at dahil pa ito sa isang specimen lang.
Tinapos niya ito ng walang kahirap-hirap. Humingi ng payumanhin si Nathaniel kay Sungo at babalik daw ito sa pinag-usapan nila. Sinabi ni Nathaniel na gusto nito ang mga malalakas na tao. Kaya siya mismo ang kumukuha sa mga parte ng katawan nito. Mga ugat, litid, at mga cells. May tao itong gustong malampasan. Nakakita daw siya ng potential kay Sungo. Sa batang edad nito ay napakalakas na at bibihira ito. Sa pamamagitan ni Sungo, makikita niya ang evolution na hangad niya. Inalok niya si Sungo kung gusto ba nitong lumakas pa. Kailangan lang nito tanggapin ang kanyang mercy. Kaya niyang gawing disciple si Sungo. Sa pamamagitan ng evolution na sinasabi ni Nathaniel. Habang naglalakad at nag-iisip ay nag-uusap si G1 at Pedro. Ikinwento niya ang nakita niya sa ilalim ng hospital at sinabing hindi ordinaryong tao si Nathaniel. Nabasag nito ang pader at nakakatakot daw ito sa ad ni G1. Pero para kay Pedro, ang mas nakakabahala ay naramdaman nito ang specimen sa kabilang pader at nasa tamang timing. Sinabi ni G1 na baka pwedeng itigil na ito ni Sungo at umalis na. Pero sinabi ni Pedro na hindi ito titigil pa. Interesado din si Pedro kung saan nanggaling ang lakas ni Nathaniel. Wala nang nagawa si G1 at tinanong na lang si Pedro kung ano ang plano nito. Ang dugo ng mga bagong killer kasama ang kanya at dugo ng mga matatanda ay ina-analyze na. Konting panahon lang at malalaman na nila ang tungkol kay Pedro. Pero sinabi ni Pedro na may plano siya. Ipapalit niya ang resulta na nasa opisina ni Nathaniel. Nakalipas na ang 2 araw at sigurado siyang nasa opisina na niya ang resulta. Nagulat si G1 at tinanong kung paano gagawin ito. Walang iba kung hindi ang card key na binigay ni Dr. O sa kanya. Paano naman daw kapag nahuli siya nito? Ayon naman kay Pedro ay hindi siya nito mahuhuli. Habang sama-sama sa round si Pedro sa kanya ay inoorasan niya ito. Sa relo niya ngayon ay alas 2:53. 4 na minuto at 30 segundo ang meron siya bago bumalik si Nathaniel. Kailangan niya lang mahanap ang results at palitan sa loob ng mga oras na ito. Habang naghahanap si Pedro ay nagra-round si Nathaniel. Habang naglalakad ay tinanong ni Nathaniel si Dr. O kung lumabas na ba ang results ng mga matatanda. Sinabi ni Dr. O na nasa loob na ng opisina niya. Ikanumpara nila ang mga dugo ng matatanda sa kay Pedro pero wala nag-match. Interesante daw ito sa ad ni Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na gamitin nila ang kanilang imahinasyon. Ang isang posibleng rason daw ay paano kung ang Pedro ngayon ay hindi magkamukha sa Pedro na nakilala noon. Nahuli kaya si Pedro? Habang nagra-rounds nga si Nathaniel ay nasa loob naman ng opisina niya si Pedro. Biglang gulat ni Pedro na nasa likod na niya si Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel, ano daw ang ginagawa ng isang mababang D-rank killer sa opisina ng isang disciple? Lalo na at wala siya sa loob. Sa loob ng 2 araw, ginagawa ni Nathaniel ang rounds niya sa tamang oras. Meron pa dapat itong 2.5 minuto bago bumalik. Sinabi ni Nathaniel na kailangan niya ng magandang paliwanag kung bakit siya nandito sa loob. Iniisip ni Pedro kung ano ang plano ni Nathaniel. Mukhang sa simula pa lang ay pinagdududahan na siya nito. Inalok siya nito ng grace niya at ipinakita ang basement para magpanggap na nakuha na nito ang loob niya. Mukhang sa simula pa lang ay wala nang ang tiwala si Nathaniel sa kanya. Inulit-uli ni Nathaniel ang tanong niya kay King Sungo. Ano daw ang dahilan kung bakit nandito siya sa loob ng opisina niya? Mabilis naman na nakaisip ng dahilan si Pedro. Pumasok daw siya para iwan ang document na pinadala sa kanya ni Dr. Hong. Tinanong siya ni Nathaniel kung ano ito. Sinabi lang ni Kim Sungo na hindi niya ito alam. Aalis na sana si Pedro pero pinigilan siya ni Nathaniel at sinabing bukas na ang folder. Mukhang binuksan niya ang folder. Tinanong siya ni Nathaniel kung bakit siya interesado sa mga blood sample ng mga matatanda. Ano ang dahilan at ano ang hinahanap nito sa loob ng kanyang opisina? Kung hindi niya daw ito masagot ay isa lamang ang ibig sabihin nito. Pero biglang nagsalita si Pedro. Sinabi niya na kaya ng tao na palitan ang boses, itsura, galaw, at iba pang ekspresyon ng mukha. Pero isa lang ang hindi nito mababago, at ito ang DNA. Sinabi ni Kim Sungo na hindi pa nila nakikita si Pedro, at ito ay baka dahil nagpalit ito ng itsura, nagparetoke o anumang paraan. Kaya tiningnan niya ang mga listahan nito at wala siyang nakita kaya tiningnan niya ang DNA results. Ito ang alibay ni Kim Sungo. Sa isip nito ay kung nagdududa nga si Nathaniel sa kanya,
ay gagamitin niya ito para sa kanyang advantage. Humingi siya ng pasensya kay Nathaniel dahil sa kagustuhan daw nito na mahuli si Pedro ay nagawa niya ito. Yumuko siya sa harap ng professor pero pinataas ni Nathaniel ang kanyang noo. Mukhang pinunasan ni Nathaniel ang parte ng noo ni Kim Sun-go. Meron daw itong dumi. Sinabihan siya ni Nathaniel na maganda ang ginagawa niya lalo na at pinag-iigihan niya na mahuli si Pedro pero kailangan din ito na panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang miyembro ng Glory. Pinaalis na siya ni Nathaniel. Nang nakaalis na si Sun-go ay tiningnan ni Nathaniel ang kanyang daliri. Tunay na balat ang noo ni Sun-go at hindi isang prosthetics. Tunay na balat ng isang teenager. Hindi daw si Kim Sun-go ang hinahanap nila. Binasag ni Nathaniel ang tablet na hawak nito sa galit. Nasaan na daw itong si Pedro? Sa nakaraan, matagal na panahon na naghanap ng malalakas na makakalaban si Nathaniel. May isang tao sa Mexico Underground, isang modern coliseum, ang pangalan nito ay Carter Pagmon aka The Slasher. Kilala ito sa pinakamalakas na sipa at mga paa sa buong mundo. Marami na itong napatumba gamit ang kanyang pagsipa. Nabalitaan ito ni Nathaniel at hinamon ng taong ito. Nagulat naman si Carter dahil isang asyano ang humamon sa kanya. Pumunta daw ba ito para magpakamatay? Pero ikinagulat ng lahat ang ginawa ni Nathaniel. Isang atake lang at naputol niya ang binti ni Carter. Hindi lang dito nagtatapos. Nakalaban niya rin ang binyansagang pinakamalakas na mga kamao. Pero hindi ito umubra kay Nathaniel. Kahit ang pinakamalakas panagang sa Brazil, pinatumba niya ito lahat. Halos lahat na malalakas na tao sa mundo ay tinalo na niya. Pero may isa pa siyang hindi natatalo. Sinabi ng isa niyang biktima na kahit anong gawin nito ay hindi siya magiging pinakamalakas. Hanggat nabubuhay si Pedro ay hindi ito ang magiging pinakamalakas sa lahat. Nagagalit na si Nathaniel. Bawat taong makaharap nito ay si Pedro ang bukang bibig nila. Nagsasawa na ito sa pangalan ni Pedro. Sino daw ba ito? Bakit daw siya lang ang hindi pa nakakaharap si Pedro? Para maging pinakamalakas sa buong mundo ay kailangan itong makaharap si Pedro. Ang nakakaalam lang kung nasaan si Pedro ngayon ay ang taong huling nakakita sa kanya. Tinatawag na niya ang taong ito. Sa likod ng hospital ay nag-uusap ang magkapatid at si Yuna. Bakit daw ang ika-335 ay nasa hospital gayong delikado ang misyon na ito? Kung makapagsalita naman ang dalawang ito ay parang ang layo ng rank nila kay Yuna. Sinabi ni Yuna na iba ang dahilan kung bakit siya nandito. At sinabihan niya ang magkapatid na ayusin nila ang disguise nila bilang pasyente. Tinanong din nila si Yuna dahil nakita nila na pumasok ito sa opisina ni Nathaniel. Ano daw ang ginagawa niya doon at kung binigyan ba siya ng bagong misyon. Pero biglang may lumapit na malaking lalaki sa kanila na ikinagulat naman ng magkapatid. Sinusundo ng lalaki si Yuna at pinapatawag daw ito ng professor. Ang kambal naman ay umiwas na parang walang nangyayari. Tinanong ni Yuna kung ano ang gagawin pero sinabi lang ng lalaki na huwag na itong magtanong pa. Nakilala ng magkapatid ang lalaki. Ito ay si Undertaker Santos, isang A-rank killer. Nagkita na nga si Yuna at Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na nakita na ni Yuna si Pedro sa unang pagkakataon ng ito ay nagtatrabaho pa kay Octopus. Sinabi ni Nathaniel na mahirap makasurvive sa harap ni Pedro. Kahit ibang disciple ay iniiwasan makaharap si Pedro dahil hindi sigurado ang kaligtasan nila. Pero ang isang estudyanteng babae ay nakaligtas. Naisip ni Nathaniel na baka naawa lang si Pedro sa kanya pero hindi ganoong klaseng tao daw si Pedro. Kaya tinanong niya si Yuna kung nakaranas daw ba ito ng milagro sa harap ni Pedro. Pero hindi, napagtanto niya at ng ibang disciple na hinayaan daw nito mabuhay si Yuna dahil may kailangan ito sa kanya. Pero wala namang kayang maibigay si Yuna kay Pedro. Kaya napag-isip ni Nathaniel na binigyan ng offer ni Pedro si Yuna. At ito ay maging double agent si Yuna para kay Pedro. Tinanong ni Yuna kung bakit ba sila nagdududa sa kanya gayong hindi niya nga alam kung nasaan si Pedro. Pero sinabi lang ni Nathaniel na wala silang pakialam dahil alam naman niya na walang magagawa si Yuna. Hawak nila ang kapatid nito na si Eugen. Hindi daw kaya ni Yuna na iwan at hayaan na mamatay ang kapatid nito. Ang kapatid daw niya ay may hemophilia. Mahirap na daw itong mabuhay sa loob ng 3 taon dahil sa mga komplikasyon. Pero may paraan daw ito, at kaya siyang iligtas ni Nathaniel. Merong nagkakahalagang $4.5 billion na blood serum na na-develop ang Glory Divine Hospital.
Isang vial lang nito ay kayang malunasan ang mga sakit. Kaya pinapili niya si Yuna kung saan ito papanig. Sinabi ni Pedro na darating ito sa hospital sa August 24, alas 2 ng hapon. Bukas na ito, sabihin daw nito ni Yuna sa kanya kapag nagpakita ang matanda sa kanya. Ito lang ang pinapatrabaho sa kanya kaya naman daw niya itong gawin. Ang maging bitag para lapitan ni Pedro. Hindi lang daw nito matutulungan ang organisasyon, kundi matutulungan pa ang kanyang kapatid. Pero kailangan ni Yuna na ma-admit sa hospital para lapitan ni Pedro, bago ang lahat, kailangan may diagnosis muna bago ma-admit sa hospital. Nalito si Yuna sa sinabi ni Nathaniel, pero biglang binali ng professor ang kanyang kanang kamay. At inapakan niya pa ito. Napasigaw at napaiyak na lang ito sa sakit. Sinabi ni Nathaniel na ang taong walang sakit ay di naman pwede ma-admit sa hospital. Kapag hindi daw sinunod ni Yuna ang utos sa kanya ay alam na niya kung sino ang susunod na magkakaroon ng ganitong diagnosis. Umalis na si Nathaniel at iniwan si Yuna. At na-admit na nga si Yuna sa isang kwarto. Nakaupo ito sa kama niya habang tinitingnan ang pagbuhos ng ulan. Nag-iisip na ito, paano daw kapag nalaman ni Nathaniel na hindi si Pedro, kundi si Kim Sun-go ang tumulong sa kanya kay Octopus. Pareho silang mamamatay kasama ang kapatid niya. Hindi pa rin alam ni Yuna na si Pedro at Kim Sun-go ay iisa. Ang akala niya lang ay may kaugnayan lang ang dalawang ito. Pero kapag naman siya daw ay nagawa ang utos sa kanya, maliligtas niya si Eugen. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Biglang may tumawag sa kanya at laking gulat niya na si Kim Sun-go ito. Sinigawan siya ni Yuna at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa loob. Sinagot lang siya ni Sun-go na manunood lang ito ng singing contest sa kanyang kwarto. Tinanong naman siya ni Yuna kung bakit dito pa sa kwarto niya. Ito na lang daw ang bayad sa kanya kapalit ng pagtulong nito sa training niya. Inaasar pa siya ni Pedro at manunood din ito ng iba pang palabas. Tinanong niya si Yuna kung bakit patuloy niya daw siyang tinataboy. Dahil daw ba ito kay Nathaniel? Sinabi naman ni Yuna na kung gusto na ba daw nitong mamatay. Hindi daw basta-basta sinasabi ang pangalan na Nathaniel. Pero naging seryoso si Sun-go at sinabing siya ang teacher ni Yuna. Siya ang nagturo sa kanya pero wala siyang naaalala na binali ang kamay nito. Tinanong niya si Yuna kung sino ang may gawa nito. Pero hindi makasagot si Yuna. Tinanong niya lang si Sun-go kung may gagawin daw ba ito sa August 24, nagtaka si Sun-go at nagtanong kung bakit. May kailangan lang daw sabihin si Yuna sa kanya at hindi daw nito masasabi ngayon. Huwag na daw itong magtanong at pumunta na lang. Sa isip ni Yuna ay ito lang ang choice niya at ang kaya niyang gawin. Sinabihan niya si Sun-go na kailangan itong pumunta, hindi nagdalawang isip si Sun-go at pumayag agad ito. Umalis na si Sun-go sa kwarto ni Yuna, pero umiiyak si Yuna. Tinatanong nito sa sarili kung tama ba ang ginawa nito. Ito lang ang kaya niyang magawa. Napansin ito ni Sun-go. Dumating na ang August 24. Ito rin ang ika-30 anibersaryo ng ospital. Excited si Nathaniel sa araw na ito dahil ito ang araw na ay diniklara ni Pedro na bibisitahin niya si Nathaniel. Kay tagal daw itong hinintay ng professor. Tinawagan na ni Nathaniel si Yuna at tinanong kung nasaan na si Pedro. Sinabi lang ni Yuna na baka papunta na ito. Sabik na naghihintay si Nathaniel. At dumating na nga ang oras. Mahuhuli kaya sa patibong si Pedro? Abangan po natin lahat yan sa susunod na kabanata. Pagkatapos makiusap si Yuna kay Jonghyuk para pumunta sa isang clock tower alas 2 ng hapon ay pumayag ito. Dumating na nga ang itinakdan oras. Naalala ni Yuna ang pinag-usapan nila ng kapatid na si Eugen. Tinanong siya ng kapatid kung may boyfriend na daw ba ito. Nagulat si Yuna sa tanong ng bata. Nakita daw kasi nito ang profile picture ng ate niya at kasama ang 3 lalaki. Sinabi ni Yuna na mga kaibigan niya lang ito. Sinabi ng bata na ang isang lalaki daw ay gwapo, mukhang gusto daw ito ng ate niya. Iginiit ni Yuna na kaibigan niya lang ito. Sinabi ng bata na matangkad ang lalaking ito. Gusto niya makipaglaro ng soccer sa kanila. Pagkatapos ng 3 taon ay gaganapin ang Soccer World Cup at manunood siya. Sinabi ni Yuna na pwede at bibilhan niya agad ang kapatid ng tiket. Pero binawi ito ng kapatid at sinabing mahal daw ang tiket. Sinabi ni Yuna na kaya niya bilhin ito. At gagaling na rin ito sa lalong madaling panahon dahil meron ng gamot ang mga doktor. Masaya ang bata sa sinabi ng ate niya. Nagpaalam na ito na matutulog na.
Nag-uusap pala sila habang iniinde ni Yuna ang sakit ng pagbali ni Nathaniel sa kamay niya. Sa kasalukuyan ay patuloy na naghihintay ang grupo ni Nathaniel kay Pedro na dumating. Tinanong ni Nathaniel si Yuna kung nasaan na si Pedro at sinabi ni Yuna na parating na siguro ito. Pero sa isip ni Yuna ay sana tuparin ni Pedro ang ipinangako nito. Lumagpas na sa 2:00 pero walang Pedrong dumating. Si Kim Sun-gu pala ay pumunta sa clock tower sa yard at hindi sa harap ng lobby. Noong nag-usap pala si Yuna at Sun-gu sa kwarto kahapon ay sinabi ni Yuna sa kanya na huwag pumunta doon kahit anong mangyari at sa labas siya pumunta dapat, sa clock tower sa yard. Pumayag naman si Sun-gu sa pakiusap ni Yuna. 2:00 na at wala si Kim Yuna sa yard kaya mukhang alam na ni Pedro ang mga nangyayari. Ginawa pala ito ni Yuna dahil sigurado siyang papatayin nila agad si Kim Sun-gu kapag nalaman nila na si Sun-gu ang pumatay kay Octopus at hindi si Pedro. Sa reception, nurse station. Kahit saan ay nandoon mga tauhan ni Nathaniel. Kahit gaano kalakas si Sun-gu ay masyadong delikado. Misteryosong dumating si Sun-gu sa harap niya kaya nagsuspetsya ito sa kanya. Pero una niyang naranasan na mas masarap pala kumain kapag may kasama. Magkasama sila sa parehong magaganda at delikadong sitwasyon. Si Sun-gu din ang una niyang pinagkatiwalaan at inasahan. Si Sun-gu din ang unang tao na nakakita kung saan siya magaling. Hindi niya magagawa na traidorin si Pedro. Nanginginig na sa takot si Yuna. Tinanong ni Nathaniel ulit si Yuna kung nasaan na si Pedro. Nagsalita si Yuna at inamin na pagkatapos ng incident kay Octopus ay hindi na niya nakita ang matanda. Hindi din ito tumawag sa kanya. Ginawa niya lang daw ito dahil sa gamot na ipinangako ng professor. Huminhingi ito ng tawad. Kahit daw alam ng matandang Pedro na nasa hospital siya ay wala naman itong pakialam at hindi ito darating para lang sa kanya. Lumuhad si Yuna at nagmakaawa. Gagawin niya daw ang lahat. Marunong siya maglinis at nag-day-training din ito ng maigi. Kahit ano gagawin niya basta ang kaya niya lang gawin huwag lang patayin ang kapatid nito. Pero walang pakialam si Nathaniel. Dahil hindi dumating si Pedro, walang silbi si Yuna kaya papatayin nito ang kapatid niya. Biglang tumunog ang fire alarm. Ang mga pasyente kabilang ang ibang staff ay nag-evacuate. Kahit ang magkapatid ay nag-evacuate din at nakalimutan pa niya na nakakalakad siya. Nagulat ang isang kambal nang sumara ang dinaanan nilang exit. Sa loob naman ay nanatili si Nathaniel at ang grupo nito. Wala naman daw naaamoy si Nathaniel na apoy o usok. Nagulat si Yuna nang may narinig siyang tumawag sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit siya umiiyak. Dumating pala si Kim Sun-gu. Tinanong siya ni Yuna kung bakit siya nandito. Sinabi lang ni Sun-gu na nangako siya na pupunta sa clock tower. Nagsalita si Sun-gu, ang mga normal na tao daw ay tatakbo sa ligtas na lugar kapag may sunog. Pero ang mga taong nandito ay nanatili. Ibig sabihin, hindi mga tunay na doktor o mga pasyente ang nasa loob ngayon kundi para patayin siya. Ano daw ang ibig sabihin ni Sun-gu na papatayin siya? Nandito ba siya para iligtas si Yuna? Tanong ni Nathaniel. Sa simula pa lang ay may kakaiba na kay Sun-gu, pero ang tanong, kakayanin niya ba ang mga tao sa harapan niya? Ang Agentes Funerarios. Sa SIDAID Funerario, isa sa mga lubhang squatter sa Brazil, ang life expectancy ng mga batang ipanapanganak doon ay hanggang 16 anyos lamang. Ito ay sa kadahilanan na ang mga bata doon ay aktibo sa pagiging gang at namamatay ng maaga. Dahil sa dami ng katawan na nabuwis doon ay tinawag ang lugar na town funeral, SIDAID Funerario. Para makaligtas sa lugar na iyon ay kailangan mo maging malakas. Pinakamalakas, kaya sa pamamagitan ng kidnapping, bawal na gamot, at pagbibenta ng katawan ay nabuo ang organisasyon na ito para makasurvive sa lugar na iyon, ang Agente Funerarios na pinakamalakas sa buong Brazil. Ang mga miyembro ng organisasyon na ito ay nasa harapan ngayon ni Sun-gu kaya paano daw ito mananalo? Sinabi ni Nathaniel na nakikitaan niya ng potensyal si Sun-gu. Parang isang batang tigre ito ngayon pero kapag sumama ito kay Nathaniel, ay gagawin niya itong isang malakas na tigre na walang makakatalo. Pero kapag hindi naman daw ito sasama ay lalapain lang ito ng mga malalakas na tigre. Inalok ni Nathaniel si Sun-gu na sumama sa kanya. Tinanggihan lang ito ni Pedro at tinanggap naman ni Nathaniel ang desisyon niya. Pero may surpresang umatake kay Sun-gu sa itaas. Dalawang B-rank killer, si Rafaelo at Sao Paulo. Excited pa si Paulo pero sa isang iglap, napatumba sila ni Pedro. Gulat na gulat ang nakakita dito kabilang na si Yuna.
Naobserbahan ni Nathaniel na napatumba niya ang dalawa na nanggaling sa itaas na hindi man lang ito nakita o tiningnan at sa vital points pa nito inatake. Simple lang ang gamit ni Pedro at ito ay ang fountain pen na nakuha niya sa Dihe Group. Tinanong silang lahat ni Pedro kung batang tigre pa rin ba ang tingin sa kanya. Matatalo kaya silang lahat ni Pedro? O mahihirapan ng ating bida? Sabay-sabay nating abangan yan sa susunod na kabanata. Pagkatapos nga naatakihin ng dalawang killer si Pedro ay mabilis niya lang itong pinabagsak. Napahanga pati si Nathaniel sa ginawa niya. Nagsalita si Nathaniel at nagsimulang magkalkula kung gaano katagal bago mamatay ang isang tao, 1 minuto at 12 segundo kapag ang artery ang naputol. 40 segundo naman kapag sa veins. Kapag naman sa carotid artery ay 12 segundo lamang. Ipagpalagay na lang daw na 1 minuto bawat tao ang kaya ni Kim Sun-go at mayroong 100 miyembro ng ahente funerario ang nakapalibot sa kanya. Aabutin ng 100 minuto o halos 2 oras bago maubos silang lahat ni Sun-go. Na-excite si Nathaniel kung ano ang maipapakita ni Sun-go sa kanya at kung kaya ba niyang tumagal ng 100 minuto. Agresibong inatake ng mga killer si Sun-go. Sinasabi ng mga ito na masyadong tahimik ang bansang ito kaya nasisibik sila na magkaroon ng bibiktimahin. Nag-aatikabong bakbakan ang nangyayari. Mula sa suntok, sipa, at paggamit ng sandata ay napakagaling ni Sun-go pero nako-corner na siya ng ahente funerarios. Pinaplano ng mga ito na sabay-sabay na silang aatake sa bata. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay nanunood lang si Yuna sa tabi. Iniisip niya na kapag nagpatuloy ang labanan ay malalagay sa panganib si Sun-go. Unti-unti na itong nako-corner. Sa isip ni Sun-go ay hindi man lang nakakaramdam ng emosyon ang mga kalaban kahit na namatay na ang ibang mga kasamahan nila. Sabay-sabay na nga nilang inatake si Sun-go at sa ngayon ay umiiwas na lang ito sa bawat hampas at atake sa kanya. Iniisip ni Yuna kung anong pwedeng magawa ni Sun-go laban sa kanilang lahat. Kahit si Nathaniel ay interesado sa kalalabasan ng isang bata laban sa halos 100 killer. Sinabi ni Sun-go na marami nga sila. Pero hindi nila alam na ito pala ay plano lahat ni Sun-go. Sa corner pala ay nandoon ang emergency fire hose. Bigla itong kinuha ni Sun-go at binomba sa lahat ng nasa harap niya. Sinabi ni Sun-go na bakit sila na sorpresa nagsisimula pa lang siya pero ilang sandali lang ay biglang naubos na ang tubig sa hose. Mukhang doon lang nagtatapos ang paglalaro niya sa tubig. Tinawanan siya ng mga kalaban at sinabing hindi sila mapapatay ng tubig sa hose. Pero ngumiti lang si Sun-go at sinagot sila na nagsisimula pa lang siya. Tumayo siya sa natumbang upuan at kinuha niya ang defibrillator at inadjust sa pinakamataas na boltahe. Sinabi ni Jong-hyuk na ito na ang tunay na digmaan sabay lagay ng paddle sa sahig na puno ng tubig. Nakuryente halos lahat na nasa harapan niya at ganun-ganun na lang ay kalahati ng kalaban ang napatumba niya. Napabilib si Nathaniel sa ginawa niya. Anong sorpresa pa daw ang maipapakita ni Sun-go sa kanya? Lalong nagiging interesado si Nathaniel sa kanya. Nagsalita si Nathaniel at sinabing mali siya, hindi na aabot ng 100 minuto ang laban dahil halos kalahati ng ahentes ay napatumba na niya. Baka 1 oras na lang labanan saad ni Nathaniel. Sumagot naman si Sun-go na medyo nainis. Masyado daw mahaba ang 1 oras para sa mga natitirang tauhan ni Nathaniel. Kinuha niya ang isang chart at nagsimulang sumulat. Nagtaka ang iba bakit daw itong nagsimulang sumulat. Pagkatapos niya magsulat ay tinapon niya ang chart sa harap ng mga kalaban. Ito ay duhit ng isang tao na nilagyan ni Sun-go ng X sa leeg. Tinanong nila kung anong ginawa niya. Suot nila ang doctor's gown pero wala ni isa sa kanila ang alam ng ibig sabihin nito. Painsultong sagot ni Sun-go sa kanila. Ibig sabihin nito ay labis na pagdurugo dulot ng saksak sa carotid artery. Ito ang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Biglang umatake si Sun-go. Napagtanto ng isang ahente na hindi nila nakita. Huli na ang lahat, hindi nila kaya ang lebel ng bata na nasa harap nila. Isa-isa silang inatake ni Sun-go at wala silang magawa. Kutsilyo at fountain pen lang ang ginagamit niya pero masyadong precise ang mga atake nito sa kalaban. Masyadong marami ang kalaban pero winasiwas lang ito ni Sun-go. Parang sumasayaw lang ito habang naglalaban. Sinubukan din siyang talunan ng mga ito ng sabay-sabay pero wala talaga silang magawa. Tulala at pagkamanghalang ang reaksyon ni Yuna sa nakikita. Narinig na niya ang kwento tungkol sa pinakamalakas na killer sa buong mundo.
Ang legend. Ang mga tao na nakasama niya ay palaging nagkikwento tungkol sa taong ito. Pero hindi katulad sa mga kwento na narinig niya, ang nakita niya lang ay ang isang matanda na nagbebenta ng libro. Nanlaban pa ito at nasubukan siyang mailigtas pero wala din itong nagawa. Hindi niya nakikita ang matandang iyon na kayang talunin ng 100 tao. Hindi siya dapat naniniwala sa mga kwento-kwento pero baka daw. Baka totoo nga ang mga kwento tungkol kay Pedro. At kung totoo nga ay baka katulad siya ni Kim Sun-gu na nasa harapan niya ngayon. Natawa na lang si Nathaniel sa mga nangyayari. Nagkamali daw siya sa pagkalkula pero di na siya nagulat dahil si Sun-gu mismo ang napili niya. Naubos ang ahentes sa loob lamang ng 13 minuto. Pero sinabi ni Pedro na pasensya na daw dahil hindi pa siya tapos. Tinanong ni Nathaniel kung anong ibig sabihin niya. Sinabi ni Sun-gu na dahil daw buhay pa si Nathaniel at kailangan niya din itong tapusin. Binigyan siya ng pagpipilian ni Kim Sun-gu. Bababa daw ba ito, o siya na mismo ang aakyat kay Nathaniel? Biglang tumalon pababa si Nathaniel at nawasak ang binagsakan nito. Sinabi ni Nathaniel kung nasagot daw ba nito ang tanong niya. Magpapang-abot na nga ba ang dalawang disciple? Pagkatapos nga napabagsakin ni Pedro ang 100 na ahente funenarios, ay si Nathaniel naman ang hinamon niya. Tumalon si Nathaniel mula sa ikalawang palapag at nawasak ang binagsakan nito. Sinabi ni Nathaniel na nagtataka talaga siya kay Pedro. Paano daw ito naging sobrang magaling sa batang edad? Hindi niya talaga maintindihan at ang mas nakapagtataka pa ay isang D-rank lang ito. Sino daw ba siya? Isa daw ba siyang killer sa ibang bansa, pero sobrang bata pa niya para doon? Habang nagsisilite si Nathaniel ay pinutol siya ni Pedro. Sinabi niya na nagtataka din siya sa isang bagay. Alam daw ba ni Nathaniel na ang mga hindi kumpiyansa sa kanilang sarili ay siyang maraming sinasabi? Pero sinagot siya ni Nathaniel. Ang fighting spirit daw at ang kayabangan ay magkaiba. Biglang sumugod si Nathaniel kay Pedro. Akmang sasanggain ito ni Pedro pero sinuntok pa rin siya ni Nathaniel. Isang uppercut. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon pa itaas si Pedro. Naramdaman ni Pedro ang lakas ni Nathaniel. Sobrang lakas daw nito. Kahit si Yuna ay di makapaniwala sa lakas ni Nathaniel. Kahit na block ni Sun-gu ang uppercut ni Nathaniel ay tumilapon pa rin ito. Napaisip si Pedro, gaano kaya kalakas si Nathaniel? Tao pa ba kaya siya? Delikado daw ang lagay ni Pedro para kay Yuna. Naubos na daw ang lakas niya laban sa 100 tao ni Nathaniel. Kapag nagpatuloy daw ito ay baka matalo si Kim Sun-gu. Sunod-sunod na mga atake ang pinakawala ni Nathaniel. Tinanong niya si Kim Sun-gu kung pagod na daw ba ito, kakasimula pa lang ng kanilang kasiyahan. Itinapon ni Nathaniel ang mga katawan ng ibang ahente funaryo kay Kim Sun-gu. Mukhang wala na daw magawa si Sun-gu dahil pagod na ito. Kinuha ni Nathaniel ang mga paa ni Pedro at itinapon. Tumama si Pedro sa pinto ng elevator. Sabay sumugod si Nathaniel at ginamitan ng tuhod. Naiyak si Yuna dahil akala niya ay mamamatay si Sun-gu sa sitwasyong ito. Bumababa ang elevator na binagsakan ni Sun-gu. Sa loob ng elevator ay naroon si Sun-gu at Nathaniel. Mabilis daw si Sun-gu umiwas at tumakbo kaya naisip ni Nathaniel na dito sa elevator niya tatapusin si Sun-gu. Mahihirapan ito makalayo sa kanya sa mga saradong lugar. Pinaulanan niya ng suntok si Pedro. Ganito na lang daw ba ang kayang gawin ni Sun-gu? Tanong ni Nathaniel. Mukhang nawala na daw siya ng fighting spirit. Akala daw ni Nathaniel ay magiging masaya siyang kalaban, pero pare-pareho lang sila ng ibang nakalaban niya. Pinaulanan ng suntok at sipa si Pedro, nagkayupi ang elevator sa atake na ginagawa ni Nathaniel. Bumagsak ang elevator sa pinakamababang palapag, ang basement. Nag-aalala na si Yuna kay Sun-gu. Kailangan niya makababa. Maraming gusto malaman si Nathaniel sa araw na ito. Una, dapat ay makakaharap niya si Pedro ngayon pero bakit hindi ito dumating at sa halip ay si Kim Sun-gu ang nagpakita? Ano daw ba ang relasyon niya kay Pedro? Tanong ni Nathaniel. Hindi sumasagot si Kim Sun-gu sa kanya. Nagtaka si Nathaniel dahil di na sumasagot si Sun-gu sa kanya. Huwag daw nitong sabihin na patay na siya. Ganito daw parati ang nangyayari kapag kinakalaban siya. Dahil siniseryoso niya parati kapag lumalaban. Pero sa tuwing iniisip ito ni Nathaniel ay lalong mas nagagalit siya. Dahil sa lahat na nangyari ay walang anumang sugat ang mukha ni Sun-gu. Sa isip ni Nathaniel ay nilagyan niya ng sobrang lakas ang kanyang bawat atake.
Pero, nasalag at nailagan lang ito lahat ni Sun Gu. Napangiti lang si Pedro at tumayo na. Ipagpaumanhin daw nito ang hindi magandang asal niya. Nakatulog daw siya, dahil boring kalaban si Nathaniel. Hindi maipinta ang mukha ni Nathaniel dahil sa sinabi ni Pedro. Tinanong ni Pedro si Nathaniel kung seryoso na daw ba ang ginawa niya kanina, dahil ngayon ay magiging seryoso na din siya. Umatake ng mabilis si Nathaniel. Sa isip ni Pedro ay totohanan na simula ngayon. Nagsagupaan ng suntok ng dalawa. Nakikita sa isang CCTV camera ang labanan ng dalawang disciple. Nanunood dito si Eugene, ang aso, at ang isang tauhan niya. Napapa-atras si Sun Gu. Hindi daw ba nag-aalala si Eugene? Tanong ng tauhan niya. Nag-aalala? Hindi daw siya nag-aalala. May nalaman siyang kwento tungkol kay Pedro. Higit 50 taon na ang nakalipas. Sa isang gubat, merong mga bata na sinasanay. Tinatanong sila ng kanilang instructor kung ano ang pananggagalingan ng tunay na lakas. Iba-iba ang sagot ng mga bata. May nagsasabing sandata, skills, malakas na katawan, at kalmadong pag-iisip. Makikita ang batang si Pedro na tahimik lamang. Nakikinig at nag-oobserba. Sinabi ng instructor na tama lahat ng sagot nila. Kaya ngayon ay subukan nilang basagin ang bato sa harap nila. Nalito ang mga bata, imposible daw ito, pero sinabi ng instructor na nalampasan na nila ang Hell Week, kaya dapat magawa na nila ito. Nagrereklamo ang ibang mga bata. Imposible daw talaga ito at paano nila ito mababasag. Si Pedro naman ay umalis ng tahimik. Tinanong siya ng kasama niya kung saan siya pupunta pero di ito sumagot. Nilagyan ni Pedro ng straps ang kanyang mga kamay pero kinutya lang siya ng mga kasama niya dahil hindi nga daw nila magawa, siya pa kaya. Sinubukan ni Pedro na basagin ang bato. Pero sobrang malaki at matigas ito para sa kanya. Kahit ang mga kasama niya ay sumuko na, si Pedro ay patuloy pa rin sa pagbasag sa bato. Ginawa niya ito araw-gabi sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan ay hindi nagpakita si Pedro sa training. Sinabi ng mga kasama niya na habang sila ay naghihirap sa training, si Pedro naman daw ay hindi nagpakita at baka nagpapasarap lang. Nadatnan nila ang bato sa training ground na hindi pa rin nabasag. Sinabi ng isang kasamahan niya na iinis siya kay Pedro dahil pinapaboran daw ito ng mga instructor, pero ngayon hindi nga niya mabasag ang bato. Habang tumutingin sa paligid ay nagulat ang babaeng kasama nila. Tinawag niya ang mga kasama niya. Nagulat ang mga bata at nagtanungan sila. Imposible daw ang nakikita nila. Sobrang daming bato ang nabasag. Si Pedro daw ba ang gumawa ng lahat na ito? Habang nagsasagupaan siyang dalawa ay napagtanto ni Nathaniel ang isang bagay. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun Gu kung alam daw ba nito kung gaano kalakas ang kayang mailabas ng isang tao. Si Strongman na kilala sa pinakamalakas na tao ay may lakas na kayang bumuhat ng 524 na kilo at kahit ganoon ay wala daw itong binatbat kay Nathaniel. Pero si Sun Gu, ano daw ito? Tao pa daw ba si Kim Sun Gu? Ito daw ba ang lakas ng isang tao na biniyayaan? Tinanong naman ni Kim Sun Gu si Nathaniel kung nasagasaan na daw ba ito ng sasakyan. Nalilito si Nathaniel sa sinabi ni Pedro at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito. Sinagot siya ni Pedro, simple lang, dahil mas masakit pa daw sa rumaragasang sasakyan ang kanyang atake. Inatake ni Pedro si Nathaniel gamit ang knife hand strike at tinamaan si Nathaniel sa leeg. Tumilapon siya ng malayo, mabilis na sinundan ito ni Pedro. Sunod-sunod na mga atake. Hindi maintindihan ni Nathaniel kung ano ang tumama sa kanya. Simpleng knife hand strike lang ang pinapakawala ni Pedro. Tumama si Nathaniel sa isang capsule. Na-excite sa panunood sila Eugene at ang kasama niya. Sinabi ng tauhan ni Eugene na mahirap na makasurvive sa ganoong atake at isa pa ay tumama ito sa capsule. Pero nagulat sila. Kahit si Pedro ay di maintindihan si Nathaniel. Nakabangon pa ito na parang walang nangyari. Nagsalita ito. Baka daw nagtataka si Sun Gu kung bakit buhay pa siya at puro sugat-sugat ang kamay ni Sun Gu sa pag-atake sa kanya. Naaalala daw ba ni Sun Gu ang sinabi niya noon na siya, si Nathaniel, ang nagdedesisyon ng ebolusyon. At si Pedro daw ang unang tao na makakakita nito. Hinubad ni Nathaniel ang kanyang damit at lumantad kay Pedro ang kakaibang katawan ni Nathaniel. Hindi makapaniwala si Pedro, ano daw ba ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan. Bakit daw nagulat si Sun Gu? Tanong ni Nathaniel. Ito daw ang kanyang evolution. Magiging isang titan ba si Nathaniel?
Matinding bakbakan ito kaya abangan natin sa susunod na kabanata. Pagkatapos nga na bumangon ni Nathaniel sa matinding atake na binitawan ni Pedro ay nagulat silang lahat. Kahit si Pedro ay nabigla sa nakikita. Ano kaya ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan? Bakit daw nagulat si Kim Sun-go? Tanong ni Nathaniel. Ito ang tunay na evolution niya. Dagdag pa ni Nathaniel. Puno ng muscles at tila wala ng balat ang katawan nito. Hindi makapaniwala si Pedro sa ginawa ni Nathaniel sa katawan niya. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun-go kung narinig niya na ba ang mga katagang anti-fragility. Kung hindi daw mapapatay ni Kim Sun-go si Nathaniel sa mga atake niya ay mas magiging malakas lang ito. Ang sakit na mararamdaman ni Nathaniel ay magpapalakas lang sa katawan niya. Ang mga muscles ng katawan ay mas tumitibay at lumalakas kapag ito ay napunit at gumaling. Nakagawa ng isang gamot si Nathaniel na kayang paikliin ang oras ng paggaling ng mga muscles niya. Kaya kung mas maraming tama ang matatanggap ng katawan niya, mas lalakas ito dahil mas titigas at lalaki ang kanyang mga muscles. Kaya isa lang ibig sabihin daw nito. Ang Hansa na mananalo si Kim Sun-go sa laban nila ay halos wala. Biglang umatake si Nathaniel at akmang sisikilan si Pedro. Sa isip ni Pedro ay kapag nahuli siya nito siguradong masama ang kalalabasan. Tila nahuli nga si Pedro at handang ihampas sa sahig ni Nathaniel. Isang malakas na choke slam ang ginawa ni Nathaniel. Napakalakas ng impact nito sa sahig. Nagkakapala ng mga usok sa ginawa ni Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na hanggang ngayon wala pang nakakaligtas sa kanya kapag nahawakan na niya ang kanyang biktima, pero kailangan niyang batiin si Kim Sun-go dahil mukhang nakawala ito sa mga kamay niya. Pero sa isip ni Nathaniel ay imposible ang lahat ng ito. Sigurado siya na nahawakan niya ang leeg ni Sun-go. 0.1 second. Ito ang reaction time na ginawa ni Sun-go. Bago pa siya mahawakan ni Nathaniel ay nilagay na niya ang kanyang mga kamay sa harapan ng leeg niya para makagawa ng espasyo upang tumakas. Sa ganoong kabilis ay nagawang magdesisyon ni Sun-go at naiwasan ang kanyang atake. Nagdududa si Nathaniel kung tao pa ang mga reflexes ni Sun-go. Sa isip naman ni Pedro ay kamuntika na siyang hindi makatakas. Kaunting sandali lang siyang nahawakan ni Nathaniel pero parang mga pako na tatagos sa kanyang mga kamay ang naramdaman niya. Isa lang ang sigurado siya. Sa mga nakita niyang ginawa ni Nathaniel, sa pagsira ng pader at paghuli sa tumakas. Kapag nahuli siya nito ay siguradong katapusan na niya. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Tila nababaliw na si Nathaniel at gusto nang makipagbakbakan kay Sun-go. Nakita na daw ni Nathaniel ang profile chart ni Sun-go. Base sa kakayahan niya ay nasa A-rank na siya. Hindi, mas malakas pa sa ibang mga A-rank. Pero hindi daw siya matatalo ni Sun-go. Dahil habang lumalaban sila ay patuloy pa daw siyang nag-e-evolve. Kaya bakit daw hindi magmakaawa si Kim Sun-go sa kanya na parang aso? Baka gawin din siyang kakaiba ni Nathaniel. Tinaas ni Sun-go ang kanyang kanang kamay. Akala ni Nathaniel ay naiintindihan na siya ni Sun-go. Akala din ng tauhan ni Eugene ay susuko na si Pedro, kapag sumuko daw siya ay siguradong pati sila mahuhuli. Simula pa lang nang makita siya ni Nathaniel ay alam na niyang kakaiba si Sun-go. Kaya handa siyang kalimutan ang nangyari at sumama na lang ito sa kanya at tahakin ang parehong daan. Kung gugustuhin daw nitong lumakas ay tutulungan siya ni Nathaniel. Pero tila na insulto si Nathaniel sa ginagawang aksyon ni Sun-go at tinatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ito daw ang ginagawa sa mga batang pasaway. Pinapalo, tila mababaliw si Nathaniel sa pinaggagawa ni Sun-go. Walang magawa ang doktor kung hindi makipagsabayan kay Pedro. Matinding bakbakan ang nangyayari. Sobrang bilis ng dalawa. Makikita na pinapaulanan ng suntok ni Pedro si Nathaniel at tila ay tinatanggap niya lang ito nang walang problema. Tinanong ni Eugene ang tauhan niya kung ano na ang nangyayari. Hindi rin daw siya sigurado, pero isa lang ang alam niya at ito ay hindi na laban ng dalawang tao. Habang nagbabakbakan ay naisip ni Nathaniel na malakas si Sun-go. Malaki ang pinagkaiba ni Sun-go sa mga nakalaban na niya. Pero hindi pa rin ito mababago na habang sila ay naglalaban, patuloy na nag-e-evolve si Nathaniel at lumalakas. Ito ang unang pagkakataon na nasisiyahan siyang makipaglaban. Hindi niya lubos maisip kung gaano siya kalakas kapag natapos ang laban. Pero hindi pa rin mawala sa isip ni Nathaniel ang kanyang suspetya kay Sun-go.
Totoo nga at napatunayan na ni Sun Gu na malakas siya pero mayroon pa ring tila kulang sa kanilang assessment sa likod ng kanyang medical chart. Ano nga daw ba ang inaasahan at pinagkakatiwalaan ni Sun Gu na tila ayaw pa rin itong sumuko sa laban? Bakit hindi pa rin ito umaatres? Isa lang ang paraan para malaman ang kasagutan. Nahuli ni Nathaniel ang paa ni Pedro. Sinabi ni Nathaniel na mukhang nakapagdesisyon na si Sun Gu. Kahit na magmakaawa pa daw ito ay hindi na niya pagbibigyan muli. Gagawin niyang parte ng eksperimento ang katawan ni Sun Gu. Mula sa mga maliliit na buto nito, hanggang sa mga cells niya ay pag-aaralan niya ang katawan ni Sun Gu. Itinapon niya si Sun Gu at tumama ito sa mga matitigas na bagay na nasa loob ng lab. Sayang daw at ang huling bagay na makikita ni Sun Gu ay ang kamao ni Nathaniel. Akala nila Eugene ay mamamatay na si Sun Gu. Napasigaw si Eugene, pero natigil ito lahat nang nagsalita si Pedro. Sinabi ni Pedro na ayon daw kay Nathaniel, mabilis gumaling, tumitigas, at lumakas ang kanyang mga muscles sa tuwing ito ay nasisira. Sinadya ni Pedro na paulanan ng matitinding atake ang katawan ni Nathaniel para patuloy ang pagkasira, paggaling, paglaki at pagtigas ng mga muscles nito. Naghintay si Pedro nang naghintay hanggang sa maging sobrang lakas ni Nathaniel. At dahil sobrang laki at tigas na ng mga muscles nito ay naiipit na ang mga ugat at nerves sa kanyang katawan. Pati ang mga buto nito ay unti-unting nasisira dahil sa pagkaipit nito sa mga muscles niya. Kaya ngayon ay magiging isang inutil na si Nathaniel at hindi na makakagalaw. Hindi nga maigalaw ni Nathaniel ang kanyang katawan. Masyadong nakafocus si Nathaniel sa pakikipaglaban at hindi napansin na naninigas na ang kanyang katawan. Pero si Sun Gu, nalaman niya kaagad ang side effects ng kanyang abilities kahit na siya mismo ay hindi niya nakita. Disciple Nathaniel, ikaw ay natalo. Ito ang mga kataga ni binitiwan ni Pedro. Sinipa at tumilapon si Nathaniel. Hindi daw ito maaaring mangyari. Imposible. Marami ng tao ang kanyang pinabagsak para lamang lumakas. Ang sakit na tiniis niya para lang makuha ang kapangyarihan niya. Ganito niya binago ang kanyang katawan para maging perpektong tao. Pero mamatay lang siya sa isang bata na nasa harap niya? Hindi niya inaakala na dito niya pagagamitin ang kanyang itinatagong alas. Kinuha niya ang parang isang sticker sa kanyang Crocs. Ito pala ay isang gamot na gagawin siyang isang napakalakas na organismo pero ang side effect naman nito ay masisira ang kanyang mga muscles. May karapatan daw si Sun Gu na makita ang pinakahuling evolution niya. Pagkatapos ng 3 minuto ay mamamatay na siya pero isasama niya si Sun Gu. Inatake niya si Sun Gu ng sobrang bilis. Ayon kay Nathaniel ay nasa pinakahuling stage na siya ng evolution niya at ang lakas ng kanyang mga suntok ay nasa pinakamataas ng antas. Pero, wala pa rin siyang magawa kay Sun Gu. Alam nito lahat ang galaw niya. Isa lamang ang kalaban niya pero tila 1,000 ang kalaban niya ngayon. Mukhang napagtanto na ni Nathaniel kung ano ang kakaiba sa kay Sun Gu. Normal ang kanyang chart at D-rank lamang ang status nito pero sa itaas nito ay may kasamang karanasan. Karanasan na hindi kailanman matutumbasan ng taong katulad niya. Pero paano magkakaroon ng karanasan ang batang ito? Parang isang entablado lang na lagpas pa sa kalangitan na buong buhay niyang hinahabol. Ang taong pilit niyang lampasan na parabang kasing lakas ng isang Diyos. Si Pedro, dito na kaya magtatapos ang kalupitan ni Nathaniel? Abangan po natin ito sa susunod na kabanata. Nagkaharap na nga si Pedro at Nathaniel at matinding bakbakan ang nangyari. Kahit uminom pa si Nathaniel ng bawal na gamot para lumakas ay tila wala pa rin itong laban kay Pedro. Parang nakikita na niya ang kanyang katapusan. At sa harap niya ay ang batang si Kim Sun Gu. Pero pakiramdam niya, ang batang nasa harap niya ay ang matagal na niyang hinahangad lampasan. Si Pedro, sa taong 2003, ito ang taon na gamulat sa mundo ng medisina. Ang batang si Nathaniel ay nanumpa at pumasok sa medical school bilang pinakabatang estudyante sa edad na 13 taon. Kahit ang mga tao ay hindi pa rin makapaniwala kung posible ba talaga ito. Pero may isa pa ring tao ang hindi masaya, at ito ay si Nathaniel mismo. Noong taong 1974 sa isang pediatric ward, ang batang Nathaniel ay naka-confine. Araw ng Pasko noon pero si Nathaniel ay hindi masaya. Tinatawag siya para tanggapin ang regalo kay Santa Claus pero hindi ito kumikibo. Marami ang nag-aalala kay Nathaniel at sinasabihan siya ng mga ito na mahal siya ng Diyos kaya siya ipinanganak.
Sa isip ni Nathaniel ay bakit pa siya ipinanganak kung magiging mahina lang din naman siya. Pero napagtanto niya na baka siya ipinanganak na mahina dahil may dahilan ito. Kailangan niyang malaman ang dahilang ito. Isang araw habang nanunood ng telebisyon ay nakita niya sa isang palabas ang red marsh crawfish na tinatanggal ang lumang mga shells nito para palitan ng mas bago. Ginagawa ng crawfish ito para mas maging matibay ang kanyang mga shell. Nakaisip si Nathaniel ng ideya na baka ito rin ang gusto ng Diyos sa kanya, ang gawing malakas ang kanyang katawan. Baka gusto ng Diyos na gawin niya ang hindi kaya gawin ng mga tao. Ang mga tao ay hindi kayang lumakas katulad ng mga hayop. Kaya siya mismo ang makakagawa nito. Sa taong 2012, sa isang ospital ay may isinugod na lalaki. Ito ay binaril at malala ang tama nito, maaaring mag-cardiac arrest ang pasyente. Kailangan maoprahan ng pasyente sa lalong madaling panahon. Pero walang may lakas ng loob na mag-opera sa pasyente dahil ito ay isang serial killer. Kung meron man daw matapang na gagawa nito ay kamangha-mangha. Merong isang doktor ang naglakas loob. Si Dr. Nathaniel, isa siyang tunay na doktor. Sa isip ni Nathaniel ay nagtataka ito bakit sila nagkakagulo dahil lang sa operasyon. Trabaho lang ito at hindi kailangan ihalo ang moral na paniniwala nila. Pero sa dami ng operasyon na nagawa niya, ito ang unang pagkakataon na bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isip niya ay ang pasyenteng ito ang may pinakamalakas na katawan sa lahat ng nakita niya. Paano kaya niya ito nakuha at ano daw ang kaibahan niya sa lalaking ito? Parang nababaliw siya dahil gusto niyang makita kung ano ang nasa loob. Pero tila iba-iba ang tumatakbo sa isip ni Nathaniel. Pinipigilan niya ang sarili dahil isa siyang doktor pero hindi mawala ang sabik nito. Tila habang ginagawa ang operasyon ay nawala sa sarili si Nathaniel. Ang huling naalala niya ay tinatahinan niya ang isang organ ng lalaki pero tila nawala siya sa kanyang sarili at nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay nakita niya na binubuksan na niya ang utak ng lalaki. Tumakbo si Nathaniel at hindi makapaniwala sa nagawa niya. At dahil sa nagawa at wala na naman daw mawawala sa kanya, ay nagtago ito sa maliit na syudad sa South America, pero isa sa mga rason kung bakit siya pumunta doon ay dahil maraming katawan ang magagamit niya sa kanyang eksperimento. Napatunayan niya doon ang kanyang mga eksperimento. Ang paglaban niya sa malalakas na tao ay patunay din ng kanyang paglakas. Napalakas ni Nathaniel ang parte ng katawan niya na mahina para sa kanya. Kahit wala ang tulong ng DNA ng kanyang ama at sinapupunan ng isang ina ay nagawa niyang maipanganak muli bilang bagong tao. Ito daw ang dapat mangyari. Pero sa pagkakataong yun ay wala siyang magawa sa isang batang si Kim Sun-go. Nawasak na ang laboratorio sa basement ng hospital. Sa isang capsule bumagsak si Nathaniel. Hindi na niya mag-alaw ang katawan. Wasak na ang kanyang spine. Lahat ng muscles niya ay napunit na. Nilapitan siya ni Pedro at sinabihan na wag nang gumalaw. Mapapabilis lang nito ang kanyang kamatayan. Nagsalita si Nathaniel, sinabi nito na ginugol niya ang 30 taon para lumakas lang. Tiniis niya ang araw-araw na sakit. Tinanong niya si Kim Sun-go kung ano ang ginawa nito dahil hindi niya maintindihan. Sinabi ni Pedro na kahit sabihin niya ito ay baka hindi din niya maintindihan at ito ay hindi niya rin makokopya. Naiintindihan niya ang lakas at tiyaga ni Nathaniel pero gayunpaman, siya naman daw ay naggugol ng kanyang lakas sa loob ng 65 taon. Nagulat si Nathaniel sa narinig. Tila alam na niya kung sino ang nasa harapan niya. Marami daw siyang hindi maintindihan bilang isang doktor. Pero masaya siya dahil nakita na niya ito bago siya mamatay. Si Pedro, at doon natapos ang madugong laban sa loob ng Honor Hospital. Nasawi ang 100 Brazilian killer at si Nathaniel. At ang lahat na impormasyon ng mga killer ng Glory Group ay na-delete na kung saan ito ang unang plano ni Pedro at ni G1. Pagkatapos ng pagliligpit ay kailangan na nilang bumalik sa paaralan at sinundo naman sila ng kanilang instructor. Tinanong ng magkapatid na panahon na yata para maging C-rank sila. Natawa na lang ang instructor dahil tila parang ang dali lang maging C-rank para sa kanila. Sinabi ng instructor sa kanila na tangali na ang mga bandage sa katawan pero ayaw pa rin nila dahil nag-aaral pa silang umarte. Gawin daw nila ito hanggang mamatay sila dagdag ng instructor sa kanila. Nagyabang pa ang dalawang magkapatid na maganda daw ang laban nila sa mga Brazilian na killer pero sinakiyan lang ito ng instructor nila. Sinabihan din ng isang kambal si Yuna na magsalita pero tila balisa si Yuna. Sa isip ng magkapatid ay siguro kinikilala na sila ni Yuna na malakas.
Nakatingin lang si Yuna sa labas ng bintana at napansin ito ni Pedro. Sa isip ni Yuna ay dapat masaya siya dahil natapos na ang lahat. Pero bakit ganito ang nararamdaman niya at tila hindi pa rin mapawi ang pangamba niya? Naalala niya ang sinabi ni Nathaniel na magagamot ang kanyang kapatid gamit ang blood serum injection na ginawa nila. Isang injection lang ay gagaling agad ang kapatid niya. Nagulat si Yuna nang nagsalita si Kim Sun-go. Tinanong niya ito kung dahil ba ito sa kapatid niya. Nagdahilan lang si Yuna na matagal na daw siya hindi nakakakain sa kanilang school cafeteria kaya ito lang ang naiisip niya. Hindi na nagtanong si Pedro, pero nagsalita si Yuna at sinabi na dahil sinira na ni Nathaniel lahat na blood serum. Wala na rin itong magagawa, totoo daw ito sagot ni Kim Sun-go pero dahil siya si Kim Yuna, alam ni Pedro na makakahanap siya ng ibang paraan, nagpasalamat na lang si Yuna sa sinabi ni Sun-go, dumating na nga sila sa paaralan at unang bumaba ang magkapatid. Sinabi ng isa na namiss niya ang amoy ng Korea, singat siya ng kapatid niya na hindi naman sila umalis ng Korea. Sinabihan sila ng instructor nila na magpahinga na at siguraduhing maaga pa sila bukas at hindi mahuli sa kanilang klase. Nagpaalam na silang lahat sa kanilang instructor, nang papaalis na si Yuna ay sinabihan siya ni Kim Sun-go na mukhang may nakalimutan siya, pero sinabi ni Yuna na hindi sa kanya ito at baka daw sa instructor nila ito. Sinabi ni Sun-go na hindi sila sigurado, buksan niya daw ito at baka magustuhan ng kapatid niya ito na si Eugen. Mukhang natuwa si Yuna pero tinanong niya kung paano nalaman ni Sun-go ang pangalan ng kapatid niya. Nang binuksan ni Yuna ang laman ng case ay nagulat siya. Ang case pala ay naglalaman ng blood serum. Naiyak na lang si Yuna at tinawag ang pangalan ni Sun-go. Sinabi ni Sun-go na hindi totoong sinira ni Nathaniel ang lahat na blood serum. Umalis na si Sun-go at hinayaang mapag-isa si Yuna. Napasandal na lang si Yuna sa sasakyan at umiyak. Tila siya ay nabunutin ng tinik sa kanyang dibdib. Sa ospital naman ay bumisita ang mga boss ng Glory Group. Sinabi ng sekretarya sa boss na ito na ang lahat na pasyente ay nalipat na sa ibang ospital. Wala daw tagalabas na nakakaalam sa nangyari sa loob ng hospital. Sinabi ng boss na hindi siya makapaniwala na ang nakikita niya ay resulta ng laban ng 2 tao lamang. Sinabi ng sekretarya na sinisigurado nila na hindi malalaman ng media ang nangyari pero bago pa siya makatapos ay tinanong na siya agad ng boss kung si Pedro ba talaga ang may gawa nito. Tama daw sagot ng sekretarya at nakita din ito sa isang CCTV. Nagtataka ang boss dahil walang may nakakita sa kanya kahit isa. Hindi rin itong nakitang pumasok o lumabas. Tama daw at tila ito ay isang ghost. Biglang may nagsalita at nagalit dahil sinabi ng sekretarya ang salitang ghost. Nang tumalikod ang sekretarya ay nagulat ito sa nakita. Sumigaw ito na tila nakakita ng multo. Nanginginig ito sa takot. Tinadtad siya ng taga ng espada. Nagalit ang taong may hawak na espada dahil sinabi ng sekretarya na ghost o multo si Pedro. Nagagalit din ito dahil namatay si Nathaniel bago pa man makatanggap ng training ng mga disciple. Nakakahiya daw ito. At si Pedro, mukhang kailangan ni Pedro maturuan ng leksyon. Ang taong ito ay kilala bilang Sword Ghost. Magkakaharap kaya kaagad sila ni Pedro? Ang tanong lang ay kung kakayanin ba nila si Pedro? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Huwag po nating kalimutan na i-like ang videos at mag-subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!